Alam nyo ba na sa mga susunod na panahon sa Hunter x Hunter, isa sa mga pinaka hindi inaasahan pero posibleng maging kinakatakutan na ng user ay si Leorio Paradinite. Oo mga idol, yung doktor na madalas natin nakikitang comic relief, may posibilidad na maging isa sa mga pinakamalakas na bagong henerasyon ng Hunters. At paano nangyari yun mga idol? At bakit marami ang mga naniniwalang magiging delikado si Leorio kapag dumating ang panahon na yon? Balikan muna natin ang ugat ng kanyang karakter. Si Leorio ay hindi kagaya ni Nagon o Killua na bata pa lang ay sanay na sa labanan. Siya ay driven na purpose. Gusto niyang maging doktor para makatulong sa mga mahihirap. Pero sa likod ng mabuting hangarin niya may taglay siyang kakaibang determinasyon. At tandaan niyo mga idol, sa Hunter exam pa lang kahit wala siyang kakayahan sa noon, hindi siya natakot makipagsabayan sa mga halimaw gaya ni Hisoka at Kurapika. At ngayon fast forward tayo sa election arc. Dito natin unang nakita ang kakaibang potensyal ni Leorio bilang non-user. Isang suntok lang gamit ang kanyang emission type ability ay naipadala niya ang suntok mula sa malayo at tinamaan mismo si Genfrex, isa sa mga pinakarespetadong hunter sa buong mundo. Isipin mo yun mga idol, isang suntok na kaya umabot sa ganong distansya at ginawa niya yon kahit kulang pa sa proper training. Kung yun pa lang ang kaya niyang gawin ng hindi pa full mastery, paano pa kaya kapag sineryoso niya ang NEN training? Dito nagsimulang mabuo ang teorya ng maraming fans na si Leorio ay posibleng maging bagong kinakatakutan na ng user sa future ng Hunter x Hunter universe. May tatlong dahilan kung bakit posibleng totoong mangyari yun. Una, ang natural na talent emission type. Hindi lahat ng tao ay kayang gumawa ng ganong atake agad. Kahit si Killua na may natural na affinity sa transmutation, kailangan pa ng matinding training bago makontrol ang kanyang kuryente. Pero si Leorio mga idol, instinctively nagamit niya agad ang emission type nang hindi man lang siya eksperto. At ibig sabihin napakalakas ng kanyang aura output at focus control kahit walang formal na combat experience. Pangalawa, ang matinding emotional drive. Ang NEN ay nakadepende sa emosyon at layunin ng isang tao. As si Leorio palaging driven ng compassion at justice. Kapag pinagsama mo ang matinding damdamin ng isang taong gusto talaga magligtas at ang lakas ng isang NEN user na handang lumaban para sa tama ay nagiging delikado yon. Kumbaga hindi siya lumalaban para lang manalo, kundi para ipaglaban ang mga inosente. At sa mundo ng Hunter x Hunter, yung mga malinaw na purpose gaya ni Kurapika at Netero, sila ang mga nagiging halimaw sa NEN. Pangatlo, ang posibleng tagasunod ni Jing o Netero sa inaharap. Kung mapapansin nyo, matapos ang eleksyon parang may special na interes si Jing kay Leorio at marami ang naniniwalang nakita ni Jing ang potensyal ni Leorio bilang leader o bilang susunod na generation powerhouse. At kung sakaling naturuan pa siya ni Jing o ibang high level hunters, hindi malabo na makuha niya ang advanced techniques tulad ng Ken, En at Gyo sa pinakamataas na antas. Isipin nyo na lang mga idol, isang doktor na kayang gumamit ng advanced NEN, may abilidad sa long range attacks at may moral compass na katulad ni Netero. Yan ang kombinasyon na kayang mapabagsak sa sino mang magtangkang gumawa ng masama sa Hunter Association. Kaya hindi nakakapagtataka kung sa mga darating na arc o future storyline, si Leorio ang magiging bagong simbolo ng delikadong kabutihan. Yung tipo ng karakter na mabait sa panlabas pero kapag ginising mo ang galit niya o pininsala mo ang inosente, magiging halimaw siya mga idol. At isipin nyo na lang kung sa isang suntok pa lang napahiya na si Genfrex, paano pa kaya ang suntok na yon ay pinagsama ng advanced NEN mastery, focus at fighting intent. At sa mundo ng Hunter x Hunter, ang mga taong tahimik pero may matinding prinsipyo, sila ang pinakakinakatakutan. At doon pumapasok si Leorio Paradinite, ang bagong kinakatakutan na NEN user na hindi lumalaban para sa sarili, kundi para sa iba. At tandaan nyo mga idol, ang pinakamapanganib na uri ng kalaban ay yung lumalaban para sa kabutihan. Kung nagustuhan ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.